Kung napanood mo na ang Part 1, dito na magsisimula ang mas matinding eksena. Sinabi ng lolo na sa una, lahat ay natatakot, ngunit pagsapit ng bukas, magiging malinaw ang lahat. Samantala, desperadong hinahanap ni Choi ang kanyang anak. Kalaunan, ibinalik ni Sori si Tony sa kanya. Pagkakita ni Tony sa kanyang ama, humagulgol ito at ipinakita ang kanyang binti. Umiiyak na pinutol daw ito ng isang tao. Nang suriin ni Choi ang binti, wala naman itong sugat. Pinagalitan niya si Tony at tinanong kung anong klasing bagay ang ininom nito nang maaga ba lang para maghalusinasyon. Samantala, ipinakita ni Chu sa kanyang mga anak ang recording na ginawa ni Sori noong nakaraang gabi. Sa video, malinaw na nakasuot pa rin ng damit si Tony at hindi talaga hiniwa ni Sori ang kanyang binti. Nabunyag ang katotohanan na may superpower si Sori na kayang i-hack ang isipan ng tao at manipulahin ang kanilang persepsyon. Ipinaliwanag ni Chu na kayang gawin ng kanilang ina ang kahit ano sa isipan ng tao, pati ang ganap na pagbura ng mga alaala kung gugustuhin niya. Samantala, sa lugar ni Choi, ipinaliwanag ni Sori ang sitwasyon. Sinabi niyang nagkaroon ng away ang kanilang mga anak, kaya dinala niya si Tony sa bahay upang mahinahong ipaliwanag na mali ang makipag-away. Idinagdag nang biglang nakaramdam ng hindi maganda si Tony, kaya binigyan niya ito ng gamot at pinatulog. Pagkagising nito, nagsimula itong magsabi ng kung ano-anong bagay tungkol sa pagkaputol ng kanyang binti. Iminungkahi ni Sori na maaring may kondisyon nito, bagamat hindi siya sigurado dahil isa lamang siyang doktor ng hayop. Nang marinig ito, labis na nabahala si Choi para sa kanyang anak. Kalaunan, umuwi si Sori at inihayag na nalutas na ang lahat ng problema at maayos nang nahawakan ng lahat. Bago pumasok sa paaralan, sinabi ni Bambam sa kanyang ina na napakaganda ng ginawa niya. Alam na ni Bambam ang tungkol sa kanyang mga kapangyarihan dahil nakita na niya itong ginagamit noong bata pa siya. Si Bimbim naman ay patuloy na tumitingin sa kanya ng may pagdududa. Iniisip kung sino talaga ang kanyang ina at saan nagmula ang mga kapangyarihang ito. Tinanong niya kung bakit wala silang mga litrato ng pamilya at kung bakit hindi sila pinapayagang kumuha ng kahit ano. Pinayapa siya ni Bambam at sinabing masyado siyang mahigpit sa paghuhusga sa kanilang ina. Bumalik sa hospital, dumating ang pastor upang kamustahin ang kanyang aso kasama si Gilja. Sa halip na ituon ng pansin sa aso, nagsimulang maglibot si Gilja sa hospital at masusing inspeksyonin ang lahat. Sinabi ni Choi sa kanya na nagsimulang kumilos ng kakaiba si Tony matapos bumalik mula sa animal hospital, kaya siya ay naghinala. Iginiit niyang alisin ang tela na tumatakip sa kulungan. Sinubukan ni Chu na pigilan siya, ngunit hinila pa rin niya ito at wala ng laman ang kulungan. Tahimik na nagtaka si Chu kung saan napunta ang lalaki. Pagkaalis ng pastor at ni Gilja, tinanong ni Chu si Sori kung pinarusahan niya si lalaki at pinalaya ito. Sumagot si Sori na hindi niya ito pinalaya at iminungkahing maaring gawa ito ng kanilang mga anak. Nagpanik si Chu, natatakot na baka i-report sila ng pulis ang lalaki. Kalmadong tumugon si Sori na kung balak nitong tumawag sa pulis, matagal na sana nitong ginawa iyon. Sa paaralan, binura ni Bambam ang lahat ng malaswang litrato ni Luna mula sa social media at nagpasok ng virus sa account upang ang sino mang magtangkang buksan ng mga larawang iyon ay siyang mismong magbura ng mga ito. Ang totoo, isang henyo si Bambam na kayang manipulahin ang teknolohiya ayon sa kanyang gusto. Maya-maya, lumapit ang isa sa mga kaibigan ni Tony kay Bimbim at sinabing gusto siyang kausapin ng class monitor. Sa katotohanan, labis na masaya si Sek matapos marinig na tuluyang winasak ni Bimbim si Tony. Ipinagdiriwang niya ito at idiniklara si Bimbim bilang boss ng paaralan at sinabi na mula ngayon ay direkta siyang magtatrabaho sa ilalim niya. Dumating din si Bambam at lihim na natuwa. Nang mapagtanto niyang si Sek ang tunay na gangster sa paaralan, naisip niya na kapag napabagsak niya itong lalaki, magiging madali na ang pamumuno sa buong paaralan. Tila ang utak ni Bambam ay nagsimula ng magplano ng isang marahas na corporate takeover ng paaralan. Samantala, nakilala ni Officer Kang ang isang suspetso tamayagang CCTV footage. Ang batang lalaki ay siyang sumusunod sa nawawalang dalaga noong gabing iyon. Ngunit lumabas na siya ay mahina ang pag-iisip at ipinaliwanag niyang tinutrubahan niya lamang ibalik ang cellphone ng dalaga. Ayon sa kanya, patuloy na tumatakbo palayo ang dalaga sa takot at pagkatapos may lalaking lumitaw at isinama siya. Inakala niya nobyo iyon ng dalaga. Sa katotohanan, ang lalaking iyon ay mismong killer. Ang parehong lalaking nakakulong sa kulungan sa animal hospital. Ang parehong lalaking na aksidenteng nabangga ni Sori. Noong gabing iyon, pinatay niya ang dalaga at inilayo ang bangkay gamit ang kanyang sasakyan.
Kalaunan, tinanong ng mga magulang ni Bambam at Bimbim ang dalawang bata kung sino ang nagpalaya sa lalaki at igagad nilang hinihingi ang katotohanan. Pareho nilang itinanggi ito. Pinagalitan ng lolo ang lahat, tinatanong kung bakit patuloy na nag-aaway ang pamilyang ito. Pagkatapos, nag-anunsyo siya ng bagong patakaran. Bawat isa ay may isang pagkakataon lamang na magtanong ng eksaktong isang panong. Tinanong ni Bimbim ang kanyang ina kung sino talaga siya. Sinunyas ni Lolo kay Sori na sabihin ang katotohanan. Ipinakita ng pamilya ang mga marka sa kanilang mga katawan. May numerong 10 na nakaukit sa dibdib ni Sori habang may numerong 9 naman si Chu. Ipinaliwanag ni Sori na noong bata pa siya, dinala siya sa isang special training camp kung saan sinuno sila kumuha ng katotohanan sa mga tao at parusahan ang karapat-dapat. Ngunit hindi niya kailanman gusto ang ganitong buhay para sa kanyang mga anak. Kaya tumakas siya sa kampo kasama sila. Nang marinig ito, naunawaan ni Bim kung bakit palipat-lipat ang kanilang pamilya ng lungsod at palaging nagtatago upang maiwasang mahuli. Sa sandaling iyon, tumawag ang killer. Hindi nakilala ni Chu ang boses nito, ngunit ibinunyag ang tumatawag na siya ang lalaking binugbog ni Chu at sinabing na itala niya ang lahat ng ginawa ni Sori kay Tony. Ngunit nang sinuri niya ang recording, wala namang kakaiba. Galit na galit, sinabi ng killer na may iniwan siyang regalo sa loob ng trunk ng kanyang sasakyan. Nang buksan nila, natagpuan nila ang bangkay ng dalaga at labis silang nakilabot. Hiniling ni Sori na magpakilala muli ito at inangkin itong siya ang serial killer na responsable sa 9 na pagpatay. Agad namang pinutol ni Sori ang tawag at sinabing hindi siya maaring maging killer. Napagtanto niya na kung sino man ito, hindi na siya maaring makipag-ugnayan sa pulis. Nagkaisa ang pamilya upang sabay-sabay lutasin ang problema. Isa, nilinis nilang mabuti ang sasakyan upang matanggal ang lahat ng fingerprints. Plano ng lolo na itulak ang sasakyan at iwanan sa labas ng stasyon ng pulis. Tumanggi si Sori na hayaang itulak ito ng kanyang mga anak. Tiniyak ni lolo na handa siya para sa ganitong sitwasyon. Alam niya ang lokasyon ng bawat CCTV camera sa lugar at nagdala pa ng espesyal na kasuotan upang itago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Di nagtagal, lahat sila ay nakasuot ng kostume parang laruan ng bata at sabay-sabay na itinulak ang sasakyan. Sa daan, huminto ang lolo at sinabing namatay ang dalaga sa napakabatang uni. Tumigil sila at nagdasal para sa kanyang kaluluwa bago ipagpatuloy ang gawain. Kinabukasan, natagpuan ng pulis ang bangkay ng dalaga sa labas ng stasyon. Ang note sa loob ng sasakyan ay nagsasabi na ang dalagang kawawa ay naging biktima ng killer at dapat ibalik ang kanyang bangkay sa kanilang pamilya. Nakuna ng CCTV ang grupo na nakakostume at sinimulang bastusin sila ng publiko online. Inaakusang sila na ginagawang parang laruan lamang ng bata ang pagpatay. Pinanood ni Lolo ang lahat ng ito sa balita. Kalaunan, napansin ni Sori na naubos ni Bimbim ang kanyang almusal, na labis siyang nakituwa dahil nangangahulugang itong nagsisimula na itong bigyang kahit kunting pagkakataon ang kanyang ina. Nagkomento ang lolo na kapag nagkakaisa ang isang pamilya, nagiging mas madali ang lahat. Sa wakas, napagtanto ni Sori na ang lolo ang nagpalaya sa lalaki upang mas mapalapit ang pamilya. Inamin niyang naalam ang lahat tungkol sa lalaki mula pa sa simula at naimbestigahan na niya ang sasakyan nito. Sa una, inakala niyang malaking pagkakamali ito, ngunit kalaunan, naunawaan niyang mas malaki ang problema, mas lalong agiging malapit ang pamilya. Itinanong ni Sori kung naisip niya na maaring malagay sa panganib ang mga anak. Sumagot ang lolo na batang rin naman sila noon. Ang isang flashback ay nagpakita kay Sori na tumatakas sa training camp kung saan sinubukan silang pigilan ng kanyang ina at muntik na siyang patayin ni Sori gamit ang kanyang kapangyarihan hanggang sa makiibinte ang lolo na ipinaalala sa kanya na ang babaeng iyon ang nagpalaki sa kanya. Pinatawad nila ito at tumakas. Nagbahala ang babae na hahabulin sila ng magkailanman at gagawing impyerno ang kanilang buhay. Sa kasalukuyan, inanunsyo ni Bimbim sa kanyang klase na mula ngayon ay wala ng bullying sa paaralan at wala ng estudyante kailangang mabuhay sa takot. Sinabi niya sa SEC na itinuro sa kanya ng kanyang lolo na hindi niya kailangang dilaan ang bota ng kahit sino dahil siya ang kanyang sariling boss. Ipinagmalaki ni Bambam ang kanyang talumpati at pumalakpak. Kalaunan, sa bahay habang naghahapunan, ibinigay ni Sori kay Bambam ang bagong laptop bilang pagtupad sa kanyang pangako. Sinabi niya kay Bimbim na huwag malungkot at nangakong bibilihan din siya ng smartphone. Malinaw na hindi normal ang paraan ng pamilyang ito ng pagsolusyon ng problema. Ina-upgrade nila ito.
Pagkatapos, nagsimulang magsaliksik si Bambam kung sino-sino ang mga babae na binablackmail ng class monitor na Sek. Natuklasan niyang gumagawa si Sek ng malaswang video ng mga babaeng iyon at ipinapadala sa isang lalaki na tinatawag na Young Boy. Sa katotohanan, Young Boy ang palayaw ni Kim, ang asawa ni Gilja at isa siyang manyake. May isang babaeng nagtatrabaho sa opisina ni Kim at may hawak din siyang kahalintulad na video nito. Ginagamit ni Kim ang mga videong iyon para i-blackmail si Sohee at pilitin siyang gawin ang lahat ng gusto niya. Ang ama ni Sohee ay nagtatrabaho din sa parehong kumpanya bilang gwardya. Kapag nalaman niya ang videong iyon, tuluyang madudurog ito. Kaya hindi man lang makapagbitiw sa trabaho si Sohee kahit gaano niya ito gusto. Samantala, nais gumanti ng serial killer sa mga tao mula sa Animal Hospital dahil sa pagpapahiya sa kanya. Kahit paano, nalaman niya ang tungkol sa ama ni Tony. Tinawagan niya si Choi at tinalong ang tungkol sa nasugatang binti ni Tony. Agad naging kahina-hinala si Choi kung paano nalaman ng lalaking ito ang tungkol sa pinsala kung hindi naman ito nangyari. Ipinadala ng killer kay Choi ang video kung saan tila may ginagawang kakaiba si Sori kay Tony. Nagmadali si Choi sa kanyang doktor dala ang video. Matapos itong panoorin, ipinaliwanag ng doktor na mukhang isang uri ito ng hypnosis, ngunit kahit siya ay hindi ito lubusang maunawaan. Napagpasyahan niyang nagdurusa si Tony sa phantom pain, isang kondisyon kung saan nararamdaman ang matinding sakit kahit walang pisikal na sugat. Tinawagan ng killer si Sori at sinabi niyang isiniwalat na niya sa ama ng bata ang lahat ng ginawa niya sa kanyang anak. Binalaan niya si Sori na tuturuan sila ni Choi ng leksyon dahil siya ang pinakamalaking gangster sa lugar, isang lalaking mas mabilis gumalaw ang kutsilyo kaysa dila. Galit na galit, umuwi si Choi at ipinakita ang video kay Gilja. Tinatanong kung may napansin ba siyang kakaiba sa Animal Hospital noong araw na iyon. Sumugot si Gilja na wala siyang napansing partikular, ngunit ang babaeng doktor ay mukhang napakatalino. Sa sandaling iyon, nakita niya si Tony sa miserabling kalagayan. Nag-breakdown ng mag-ama at umiyak. Lalong lumala ang kondisyon ni Tony dahil palagi niyang napapanaginipan na may pumuputol ng kanyang binti. Ang makitang ganoon ang kanyang anak ay nagpaapoy sa galit ni Choi. Upang kumalma, lumabas siya upang harapin ang isa sa kanyang mga dating kaaway. Samantala, binisita ni Officer Kang ang Animal Hospital dahil lumitaw sa CCTV footage ang kanilang dilaw na van noong gabing iyon. Ipinakita ng pulis ang sasakyan kung saan natagpuan ang bangkay ng dalaga. Sinabi ng lolo na hindi pa niya nakita ang sasakyang iyon, ngulit nakakita na siya ng mga taong nakasuot ng mga costume na parang hayop. Naalala niyang may nakita siyang ganoong mga tao na nakatayo sa labas ng isang club minsan. Nang marinig ito, agad nagtungo ang mga pulis sa club. Kasabay nito, nasa loob ng club si Choi at marahas na bilubugbog ang may-ari dahil ilang araw na niyang sinusubukang bilhin ng lugar ngunit patuloy itong tumatanggi. Nang makita ni Kang si Choi, tinanong niya kung ano ang ginagawa nito roon at kung isinara na ba nito ang mga iligal na negosyo. Ipinakita ni Kang ang mga litrato ng mga taong nakasuot ng costume at tinanong kung ginagamit ang mga iyon sa kanyang club. Sumagot si Choi na hindi niya alam at sinabing binili lang niya ang club noong araw na iyon. Napansin ni Kang ang bracelet ng simbahan sa pulso ni Choi, kapareho ng suot ng napatay na dalaga. Ipinaliwanag ni Choi na nagsimula na siyang magsimba upang linisin ang kanyang mga kasalanan at makarating sa langit. Hindi siya pinagkatiwalaan ni Kang, ngunit matapos suriin ang club at walang makitang kahina-hinala dahil nalinis na ng mga tauhan ni Choi ang lahat, umalis ang mga pulis. Kalaunan, mali ang pagkakapark ni Kim ng kanyang sasakyan. Nang magalang napakiusapan siya ng ama ni Sohee na ipark ito ng maayos, nagalit si Kim. Kinaladkad niya ang lalaki papasok at binugbog, sumisigaw na buhay lamang ang mag-ama dahil sa kanya at binalaan silang huwag kalimutan ng kanilang lugar. Tila ang kababaang loob ang ig-iisang bagay na hindi kailanmang naipark ng maayos ni Kim sa buong buhay niya. Sa paaralan, hinarap ni Bambam si Sek at sinabing alam na niya ang lahat. Akinusahan niya sina Sek at ang matandang Kim na paggamit ng mga babae para sa sariling kalayaan at binalaan siya na paparating na ang parusa. Pagkatapos, tinawagan ni Bambam ang kanyang ina at ipinaalam na may isa pang lalaking kailangan nilang harapin na nagngangalang Kim na kasama ni Sek sa panghuhuli ng mga babae.
Kalaunan lumabas si Chu at nakita si Sohee na nakaupo sa isang may sakit na pusa. Sinabi niya na ang mga hayop ay hindi nakakasalita kaya hindi nila maipahayag ang kanilang sakit. Lumapit si Sohee at mahahin sinabi kay Sohee na maaari siyang magsalita kung gusto niya at baka matulungan nila siya. Nabigatan ng kanyang paghihirap, tuluyan nang bumigay si Sohee at ikinuwento ang kanyang karanasan. Ipinaliwanag niyang siya at ang kanyang ama ay pinipilit sa pagkakaalipin ng isang lalaki. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, kailangan niyang bumalik sa bahay nito kung saan itinuturing siyang parang hayop. Ginawa nitong impyerno ang buhay niya. Samantala, umuwi si Bimbim mula sa paaralan, walang si Bambam. Inakala niyang nauna na ito. Sa katotohanan, dinukot ni na Choi sina Bambam at Luna. Sinabi ni Bambam kay Choi na maling babae ang dinukot nila dahil si Bimbim ang dapat hulihin, hindi si Luna. Sa sandaling iyon, tumawag si Sohee. Sinabi ni Choi na may ginawa siyang kakilakilabot sa kanyang anak at inutusan niyang dalhin agad ang kanyang anak na babae kung gusto niyang iligtas ang dalawang bata. Sinabi ni Sohee sa kanyang asawa na mag-isa niyang pumuntahan at iligtas ang mga bata habang siya naman ay mag-aayos sa problema ni Sohee. Mag-isang dumating si Chu sa taguan ni Choi, samantalang naghanda si Sohee at nagtungo kay Kim kapalit ni Sohee, sinabing hindi makakapunta si Sohee ngayong araw kaya siya na lang ang pumunta. Bago pa man makasagot si Kim, pinatumba siya ni Sohee ng isang sampal. Pagkatapos tinawagan niya si Chu at sinabi nito na mais makausap ng ina ni Bambam si Choi. Pumayag si Choi na nunuya na baka ang pagkarinig ng kanilang sigaw ay magtuturo sa kanya ng halaga ng mga anak ng iba. Sinabi ni Sohee kay Bambam na manatili silang kalmado at tiniyak niyang ang kanyang ama ang bahala sa lahat. Binigyan niya si Chu ng isang mahigpit na utos. Walang dapat mamatay, ngunit katanggap-tanggap na bugbugin sila hanggang sa kalahati ng kamatayan. Inalis ni Chu ang kanyang salamin at naghanda upang harapin ang mga gangster.